Ngayon ay holiday, wala tayong pasok. Bali papakargahan muna natin ng ng gas si Loan. At kukunin ko na yung points ko sa Sea Oil. Itatry lang natin kasi gawa ng ngayon holiday. Hindi ko alam kung makakakuha tayo ng redeem sa Sea Oil. Kasi doon ako nagpapakarga ng mga sasakyan nila boss. Kaya nakakaipon tayo ng ng redeem ng mga points. So kaya yung gasolina natin nakakalibre. Sana all. Kasi nga sa mga points na naiipon natin pagka nagpapakarga tayo sa dalawa lang naman kasi yung pinapakargahan ko. Sa Petron ako nagpapakarga at meron din tayong card sa Petron mga kabiyahe. Nice. Sea Oil naman tayo magpapakarga dahil yun nga ay kanilang gasolinahan mga kabiyahe. So nakaipon tayo ng points. Itatry natin kung makukuha ba natin at makakapag-redeem tayo ngayon. So samahan nyo ako mga kabiyahe. Alam nyo, medyo matagal-tagal din bago ko ulit nagamit itong si Loan. Siguro 2 weeks. Mga 2 weeks ko na hindi siya nagamit. Pero dun sa mga sa mga nababasa ko sa sa Facebook na mga gumagamit ng Nissan Sentra B14, nagtataka ako bakit yun sa kanila pagka daw hindi siya nagamit ng 2 linggo, 3 linggo, napakahirap na daw pa-startin o kaya ay ubos na yung karga ng baterya mga kabiyahe. Eto, nasubukan ko na, almost 1 month ko siyang hindi nagamit, pero 1 click pa rin mga kabiyahe. Pwede na! Hindi pa ako nagpapalit ng ng battery simula nung ito ay nabili ko. Yun pa rin yung battery. Ang galing! Ang galing! Tapos may mga inilagay na nga tayong accessories. Tulad nga ng ito ay nakakiles na nga mga kabiyahe. Tapos binigyan nga ako ni boss ng Android na dashcam. Oh my God! Wow! Kaya yun yung inilagay din natin. At meron na rin siyang naka-pioneer na rin siya ng car stereo. Tapos ang hindi ko lang talaga napapalitan pa rito ay yung shock absorber talaga. Mga kabiyahe, medyo mabigat-bigat sa bulsa pa. Kaya hindi ko pa siya napapalitan ngayon. Pero soon. At syempre dahil nga sa mga sumusuporta at mga hindi nag-skip ng ads ay makakasahod na tayo sa YouTube ulit mga kabiyahe. Maraming salamat. Tapos yun nga, at ipapagawa ulit natin to tuloy-tuloy na yung pagpapaayos natin kay Loan mga kabiyahe, para naman sa ganun ay pag tayo ay mag-a-adventure. At may plano nga pala kami ni Kuya Bidogs na pumunta ng Bukana sa Nasugbo, Batangas, para nga pumasyal kila Idol Japper Sniper mga kabiyahe. Kasi matagal-tagal na rin, mga ilang taon na rin kami hindi nakakapunta. At yun nga, naimbitahan tayo nila Idol na pumasyal naman, gawa ng si Kuya Bidogs ay kasama sa kanyang challenge ngayon. Sa tingin nyo mga kabiyahe, kasi yun nga, may kukwento ko na nga sa inyo mga kabiyahe, na may gusto kasing makipagpalit dito kay Loan. Gusto makipagpalit ng Light Ace, na alam naman natin na ang Light Ace ay karburador. Kaya lang talagang ang kagandahan dito, siya ay malaki, medyo malaki at kasya ang buong pamilya ko. Kaya rin kasi naisipan ko na palitan si Loan ay hindi kami kasya. Tulad pag kami aalis, lalabas kami ng pamilya ko, ay hindi kami kasya. Kaya naisipan ko na ibenta si Loan
o kaya ay iswap sa medyo minivan. At may nag-ano naman sa atin, may nag comment doon sa aking post sa marketplace na gusto makipagpalit ng Toyota Light Ace dito nga sa ating Nissan Sentra. Pinag-iisipan ko pa, hindi lang siya nakarehistro pero meron siyang aircon. Iniisip ko pa kung yung bang 5K na makina ay malakas pa sa sa konsumo ng gas, mga kabiyahe. Kasi 'di ba, pag FI talagang tipid. Tulad dito, tipid na tipid to. Tapos ang lakas nga ng aircon, mga kabiyahe. So ang papalitan ko na lang naman talaga rito ay yung na lang talaga, yung shock absorber na lang talaga yung papalitan ko rito. Kaya lang talagang pag-iisipin ko rin yung kapakanan ng pamilya ko. Ay kaya nag-aano pa rin ako, nagdadalawang isip pa rin ako kung itutuloy ko ba o hindi yung pakikipag-swap nitong aking Nissan Sentra sa Toyota Light Ace na 97 model. Ka-model din naman ito, 97 model. Kaya lang talagang kung siguro siya yung naging FI, siguro hindi na ako magdadalawang isip, mga kabiyahe. Go ko na kaagad. Kahapon magkausap kami ni Sir at yun, ako lang daw yung hihintayin kasi kaya naman daw niya gusto naman na iswap yung kanyang Toyota Light Ace sa kotse dahil gusto niya rin magpalit ng kotse. At yung kanyang Toyota Light Ace ay masyadong malaki doon sa lugar nila dahil maliit lang yung karsada, doon lang nakaparada sa karsada. At ako naman, yung garahe ko naman ay medyo malaki rin at kasyang-kasya rin naman yung Toyota Light Ace. So nandito na tayo sa Bubukal, mga kabiyahe. Subukan lang natin na makakuha ng redeem. Kasi sayang din naman, medyo malaki-laki na rin naman yung points na naipon natin. Pero siguro hindi kakayanin ng yung Toyota Light Ace, yung lamig nito. Pero siya, dual aircon. Kaya lang kung talagang kung ikukumpara mo yung lamig nito sa lamig ng aircon ng Toyota, wala. Siguro hindi kakayanin ng lamig. Gawa ng talagang iba ang lamig ng Nissan. Tatak Nissan talaga, mga kabiyahe. Kaya yun din yung dahilan kung bakit Nissan yung kinuha ko. Dito na tayo sa Sea Oil. Subukan lang natin na makapag-redeem, ha. Pala, papa-adjust ko pa nga pala rin tong aking handbrake, medyo mataas-taas na rin. Boss, may redeem? Pwede mag-redeem? Mag-redeem? Ay, wala pong taong office eh. Walang ngayon? Wala po. Holiday po kasi. Ay, pag holiday wala rin. Wala po. The next time. Monday to Friday po. Basta po nandito po yung tiga-opisina po. Tapos pagka holiday wala. Wala po. Sige. 8 to 5 po ang redeeman. Okay. Sige. Thank you. So yun, mga kabiyahe, bigo tayo. Pero okay lang. May pa naman, may gasolina pa naman. Kaya ko naman gusto mag-redeem ngayon. Yun nga kasi 'di ba, Monday to Friday nga daw yung pagkuha ng redeem. So ngayon ko pinili na mag-redeem kasi nga gawa nang wala tayong pasok, gawa ng holiday. Ang problema, wala rin daw tao sa opisina nila. Hindi rin tayo makakapag-redeem. Hindi kasi ako makapag-redeem ng Lunes hanggang Biyernes, gawa nang tayo naman yung may pasok. Bigo tayo, bigo, mga kabiyahe. Pero okay, siguro
ang naiipon ko na sa sa points ko ay kulang 1,000 na rin. Sayang din eh. 'Di ba? Libre na yung gas natin. So hindi naman ako medyo maaga pa rin, tsaka gusto ko rin pagpawisan, kaya hindi na rin ako nagbukas ng aircon. Tapos mamaya tigil tayo sa highway, papakita ko ulit sa inyo si Loan. Kamusta inyo si Loan, mga kabiyahe? Siguro napanood nyo na doon sa mga nakaraan na vlog ko na yun nga, na pinorsail ko si Loan. Kasi plano ko talaga na kumuha ng medyo malaki-laki at para naman kasya kaming buong pamilya. Kasi pagka kami lang, oo, kasya kami, pamilya ko na ako, si mami, 2 kong anak, kaming 4, kasya. Kaya pagkasama ko yung aking pamangkin, yung aking mga kapatid, ay hindi nakakasya. Kaya yun din yung ko, kung bakit gusto kong palitan si Loan. Kaya lang, napamahal na sa atin si Loan eh. Sa sounds, quality ang sounds nito, mga kabiyahe. Tapos sa body, yun, medyo lang ang body. Tayo sa kabila. Wala naman siyang bangga. Ibig ko sabihin, yung pintura niya ay medyo faded na yung pintura. Kasi nga medyo may kaidara na nga ito, 97 model, kaya ganon, medyo faded na yung pintura niya, mga kabiyahe. Hanap lang tayo na medyo kulimlim. Medyo mainit eh. Tapos yun nga, nakakita na nga pala ako ng pwede natin ipalit na na shock absorber nga pala. At nakakita tayo sa surplusan. Kung tayo kukuha sa surplusan, hanap tayo ng kulimlim. Mukhang walang kulimlim dito, mga kabiyahe, pero okay lang. Para may pakita ko ulit sa inyo si Loan, mga kabiyahe. So yun nga, mga kabiyahe, ito na nga, itutur ko ulit kayo kay Loan, mga kabiyahe. Ito, yung sidings niya, ganoon pa rin, buo pa rin, mga kabiyahe, buo pa rin na. Tapos ito, ang lang talaga nito, yung kanyang RPM, hindi siya accurate, pero mababa minor niyan, mga kabiyahe. Hindi lang siya accurate. Minsan tumatama, minsan hindi, pero kung marinig niyo yung makina ay hindi siya accurate. Tapos yung temperature niyan, mga kabiyahe, tingnan nyo naman kung gaano kababa. Kanina pa natin gamit. Tapos yung dashboard niya, buong buo pa rin yan. At ito nga pala yung dashcam na Android, mga kabiyahe, yung bigay nga ni boss. At sa likod, ayan, walang kapunit-punit ang upuan. At ang mga bintana natin, mga kabiyahe, buong buo pa yan. Lahat gumagana. Yan, sa likod, nagana yan. At dito, gumagana rin dito, mga kabiyahe. Yan. Buo lahat ng bintana nito, mga kabiyahe. Tapos labas tayo. Ito na ngayon si Loan, mga kabiyahe. Ito na. Iba talaga tindig ni Loan. Ayun, pinalta na natin ng muffler yan, ng tambucho. Yun nga, ito yung sinasabi ko sa inyo na medyo faded na nga itong pintura, pero still ay yerong-yero pa rin yan, mga kabiyahe. Ito tong ibabaw. Ayan. Tsaka tong hood ay yun nga, medyo faded na, pero all goods pa rin yan sa unahan. Yan, tinanggal lang natin yung yung ilaw doon kasi nabasag yon, kaya tinanggal na lang natin. Pero sa tindig na tindig lang, mga kabiyahe,
lalaban yan. Lalaban yan si Loan, mga kabiyahe. Ayan. Mga ilaw niyan buo lahat. Lahat ng ilaw niyan buo. Nakamag. Ayan, kabiyahe oh. Buong buo yan lahat, mga kabiyahe. Alright. So yung harapan niya, ano, yun. So yun nga mga kabiyahe at mga kasowerd. At dito ipakita ko na nga ulit sa inyo si Loan, yung ating B14, at ito ang ating project car. Yun nga lang, medyo nag-iisip-isip na nga ako. Tulad na sinabi ko nga kanina na baka nga mapalitan natin ng medyo malaki-laki. Pero nag-ano pa ako, nagdadalawang isip pa ako kung itutuloy ko ba ng kabiyahe. So gusto kong bigyan nyo ako ng idea at mag-comment kayo kung tama ba na ang gagawin ko na i-swap si Loan sa Toyota Light Ace na pwede namang maging kasya ang aking buong pamilya, at sa ganon ay makakasama ko sila, o hindi ko bitawan si Loan dahil si Loan ay napamahal na sa akin, tsaka walang binigay na sakit ng ulo sa akin to si Loan. Siyempre hindi ko rin naman sigurado dun sa makukuha natin kung hindi rin ba sasakit yung ulo natin, mga kabiyahe. So, a few moments later. yun nga pala mga kabiyahe, dumaan nga pala tayo ngayon dito sa sa vulcanizing. Gawa ng naalala ko nga pala na na nasira yung pito nitong gulong, ay lagi siyang lumalambot. Kaya ngayon papapalitan ko na yung pito dito sa sa vulcanizing dito, mga kabiyahe. So ngayon nakausap ko na si Madam, at may hinihintay lang na tao kasi puno eh. Ang daming nagpapapalit ng gulong tsaka nagpapavulcanize. So dito naman ako lagi kasi malapit lang naman sa amin. Kaya dito ako lagi pagka nagpapalit ng gulong o nagpapahangin dito. Yung kasi rito, mga kabiyahe, ito, yung pito ay yun nga, lumalambot ito. Ayan, lumalambot dito, kaya papapalitan ko na sana yan, mga kabiyahe. Tulad ngayon malambot. Baka kasi yung pito niya iba yung pito niya. Ito na, kapagtan lang yung dito kasi lagi nasingaw eh. Ayan kapal pa ng mga gulong yan, mga kabiyahe. Para naman okay. Ito medyo kinakalawang na mga kabiyahe, kaya siguro umano na rin, sumisingaw na rin. Grabe grabe init ngayon. Kahit medyo maaga pa ay something na ang init, pero ito yung gusto ko, yung pagtawisan. Maaga pa naman, kaya goods pa itong init na to. Binabaklas na. Dito ako lagi nagpapa-vulcanize. Tsaka marami din silang available na gulong dyan, mga kabiyahe. May mga din sila, may mga second hand din na gulong. Tapos bago, siyempre karamihan dyan bago. Tapos yung papasok nga sa amin sa Patimbaw, kaya malapit lang to. Tapat lang ng Polymedic, hospital lang dito sa highway. Siyempre yun nga, kasi
dahil nga si Loan ay kailangan natin i-kondisyon mga kabiyahe para pagpunta natin at pagpasyal natin ng ng Batangas ay okay na si Loan. Ako hindi ka siya. Ayan. Impact race pa yung gagamitin mga kabiyahe, diba? Ito. Pero makintab, pero yung panabi niya, yung dalawang side niya, goods na goods yan. Tapos may ano na rin yan, naka RFID na rin yan mga kabiyahe. Kaya kahit sa natin na rin yan, pwede tayo. Yun o. Ay, si kuya nga. Anong pangalan mo kuya? Jeffrey po. Jeffrey. Sige Jeffrey, siya yung nag-a-assist sa atin dito. Baka may gusto kang shoutout. So, may gusto kang batiin. Ayan. Tingnan natin yung loob. Ayun oh. Ang preno, makapal pa. Kapal pa preno niyan. Tapos okay na okay pa ang ano yan mga kabiyahe. Pangilalim yan, walang bulok ang pangilalim yan. So tingnan natin, gawa nga lang yung papalitan natin yung kanyang pito. Para naman hindi tayo laging nagpapahangin. Nasingaw na kasi sa pito kaya kailangan na natin pag-uwi. Ayun, kompleto sila sa kompleto sila sa mga gulong. May pang motor, may pang truck, tsaka may pang kotse. Lahat ng mga gustuhan yung kung po pwede sa sasakyan nyo, meron dito, mamimili kayo rito mga kabiyahe. Alright, so ayun mga kabiyahe at mga kasoward, tapos na. Napapagtaningan na nga natin ng pito. Tignan na lang natin pagkatapos ng ilang araw kung sisingaw pa yung gulong natin, kung lalambot pa yung gulong natin. So salamat kay Kuya Jeffrey, mabilis siyang gumawa rito mga kabiyahe, kaya syempre binigyan natin ng tip. Sana all. So let's go. So tuloy na tayo ulit mga kabiyahe. Okay, so yun, hindi man tayo nakapagpa-redeem ng gas, pero buti nakapagpapalit naman tayo ng dito. Kaya nga lagi na lang ako nagpapahangin kada hindi naman siya mabilis lumambot. Siguro pagkatapos ng 2-3 linggo ay hindi pa naman siya nalapat, kaya lang talagang kita mong lumalambot siya. Kaysa naman masira yung gulong natin, hindi ngayon pinapalitan na natin ng dahil nailabas na nga natin si Loan, ay pasyal natin si Loan, ay napapalitan na natin ng pito. Kaya hintayin natin pagkatapos ng ilang araw kung lalambot pa rin siya, pero tinignan naman kanina wala nang singaw. So maraming salamat.